Former COMELEC Commission Rowena Guanzon ay walang takas na naranasan ang panay brownout at kawalang ng supply ng tubig at pinoprotesta rin ng karamihan sa ating mga Pilipino nitong Marcos administration na nadadalas raw ang pagkakaroon ng blackout at mga shortage sa pagdating ng supply ng kuryente at tubig. Sa kanyang recent uploads naiirita na ang dating COMELEC Commissioner na si Rowena Guanzon. Papatayin niyo sa gutom at kahirapan ang mga Pilipino nagluklok sa inyo sa pwesto. Panoorin ang buwelta ni dating Commissioner Rowena Guanzon at ang sambayanang bumuto ng ating bangag na Pangulo. Walang tubig? Walang ilaw? Syempre magrereklamo mga tao, di ba? Tapos binabantaan pa tayo ngayon na ipa-file ng cyber libel ang mga magrereklamo dyan. Bawal na ba mag-okray ngayon? Pag wala kang tubig? Bawal na ba mag-okray ngayon pag wala kang electricity? Ano? Papatayin nyo na lang ang mga Pilipino. Bawal magreklamo. Dahil kakasuhan nyo. Siyempre, matatakot ang mga tao. Magkano na naman kita nila tapos papailan nyo pa ng kaso. Talagang cruel kayo, ha? Cruel kayo. Matay na lang din naman kami sa gutom, hindi lalaban na lang kami. Yung mga pinangako niya nung eleksyon, hindi naman nung natutupad eh. Kung saan bansa sila pumupunta, pera ng taong bayan ho, ang ginagamit nila. Huwag mo lagyan ng pulburon yung utak mo. Ngayon, bingi na, pwede pa. Ang saligas, 20 pesos, kaya bumbong. Pagpakatotoo ka. Sana, nakarating to kay Bumumati sana. Balang araw, makapunta sa dito sa Guadalupe, sa Sorbia lang dito yung mga naghihirap. Hindi lang sa Guadalupe, sa buong Pilipinas. At saka gusto ko talaga kay Bumong Marcos, na isurvey niya yung mga nasa mga bundok-bundok talaga yung katulad ng mga taong naghihirap talaga, katulad ng mga bata. Kasi yung talaga ang number one sa akin yung mga bata tulad dito. Katulad dito mga bata na palaboy-laboy, humingi ng pagkain. Dapat, dapat na bumaba na siya sa pwesto niya kung hindi niya kayang pangalagaan ang kanyang mamamayan. Dahil ang mamamayan ang siyang pangunahing nagluklok sa kanyang pwesto at para ipagtaguyod yung tunay na kalayaan. Maraming nalinlang na mamamayan doon sa kanyang namutawi sa bibig niya ng magagandang pangako na yung pangako na iyon ay napako at sa sunod siya na ang ipapako ng taong bayan. Walang tubig? Walang ilaw? Syempre magrereklamo mga tao, di ba? Tapos binabantaan pa tayo ngayon na ipa-file ng cyber libel ang mga magrereklamo dyan. Bawal na ba mag-okray ngayon? No. Pag wala kang tubig? Bawal na ba mag-okray ngayon pag wala kang electricity? Ano? Papatayin nyo na lang ang mga Pilipino. Bawal magreklamo. Dahil kakasuhan nyo. Siyempre, matatakot ang mga tao. Magkano na naman kita nila tapos papailan nyo pa ng kaso. Talagang cruel kayo, ha? Cruel kayo. Kung hindi sana yung panahon nyo dyan at pera nyo dyan, kayong mga water at electrical companies ay ibuhos nyo sa pag-improve ng mga serbisyo nyo. Tama. At pakinggan nyo ang reklamo ng mga tao. Tama. Halos mamatay na sa gutom, kalahati ng Pilipino, bayad pa rin ng ilaw at tubig dahil yan ay basic necessity. Kaya nga kayo public utility. Public utility. Public! Tapos kumasta kayo para kayong mga cyber libel you. Hoy, di kayo bagay mga akla. Bumaba kayo dito sa lupa. Ha? Bumaba kayo dito sa lupa. Public utility kayo. Sagutin nyo mga tao. Sagutin nyo. Tubig, kuryente. Ano kasalalay dyan? Health, nutrition, sanitation, Tama. hygiene, Tama. kuryente, wifi, ilaw. Paano mag-aaral mga bata? Tama. Paano papasok sa eskwelahan? Ang init-init. Ang sama nyo? Ang sama nyo? Sa true lang. Magbago na kayo, ha? Public utility kayo? Public. Public kayo. Buti pa itong si Guanzon. Siya lang ang nakikita kong kakampink na nagsasalita at kino-call out ang mga nangyayari ngayon. Diba, pansinin niyo mga lods, kasi yung ibang mga kakampink, sumanib na parang wala na silang paninindigan. Pero buti pa itong si Guanzon. For now, I like you. Buti pa yan si Guanzon, diba?
Siya lang talaga yung may paninindigan, nagsustud out siya sa kung ano yung mga nakikita niya at nangyayari sa bansa natin ngayon. Pero yung ibang mga kakamping, grabe, bulag. Wala silang paninindigan. And tama, no? Tama talaga yung sabi ni Guanzon. Kasi right now, kung magsasalita ka ngayon against the government, papatahimikin ka nila, titirisin ka nila, or worse, kakasuhan ka nila. My God, wala na ba tayong freedom of expression? Hindi na ba natin kailangan, or wala na ba tayong karapatang magsalita at sabihin ang mga bagay-bagay na mga nangyayari ngayon sa bansa natin? Isip Pinoy, mag-isip naman tayo. Ha, hinuhut-hutan na tayo. Kitang-kita na natin, oh. Harap-harapan, grabing korupsyon. Tapos yung iba, bulag pa rin. Ang panawagan natin, huwag siya maging binibigyan kasi nung puwalok siya, matalino na siya. Ngayon, tingin na, bebe pa. Ang sabi niya, bago ka nag-eleksyon, papasok sa mga luban, na walang piso, ang bigas, 20 pesos, 3 taon pa lang siya, 3 dubli na binigay, 3 dubli na bigas, magkano na, 60 na, 3 taon, ito na natin nasunang, mag-apat na taon siya, bakit sandaan ang bigas yan? Kaya, wag mo nilagay wag mo lagyan ng pulburon yung utak mo. Ako nalito ako, matanda ako, magkahanda ako. Yan sila, ang sabi nila, kanina mga dito na lumalaban, kagano na katimiran, ang sabi nila, pag kami magsalita masama, ahalasin mo yan. Kung hindi, papatayin. Ikukulong na dito ako ngayon, habang din ako sa sarili ko. Habang din ako, patayin nila ako, okay lang sa akin. Basta kasama ko, huwag niyo ako babayaan pag ano na ako sa ikalang buhay. Ano pangalan natin? Ako po si Elmer Cordero. Ilang taon na kayong namamasal? Nagsimula ako noong 1966. Ngayon, 76 na ako noong May 5. Ilan taon ka lang? 76. 76? Oo. Okay. Kagabi, kababihay ko lang. Paano yun kapag nahuli ka? Lusas sa kanya, karapatan nila yun. Paglaban ko yung para sa akin, paglaban nila, karapatan nila. Okay. Sasagataan ko sila. At talaga, kahit kung mamatay man ako sa gutom, kung pagkamatay na ako sa laban. Kaming mga manggagawa at mga commuter ay tutulong sa usapin ng modernisasyon na ang modernisasyon ay naglilingkod lamang sa interes ng mga dayuhang monopolyo kapitalista. Ang ibig sabihin po niyan, pag ang ating mga tradisyonal na jeep ay nawala na sa lansangan at hahakot ito ng mga bagong sasakyan mula sa ibang bansa, yun ay ibig sabihin hindi modernisasyon, kundi negosyo dito sa ating bansa. Kaya malinaw, tama lamang yung aming panawagan na ibasura yung usapin ng modernization program at itindig yung nakabubuhay na hanap buhay ng transportasyon, ibalik yung 5 taon na prangkisa. Totally! Kung ating susumahin ang pamumuno ng Pangulong Marcos sa kasalukuyan, sabi nga namin, kung malakas ang pag-atlas ng taong bayan, kung ang kanyang tatay ay umabot ng dekada sa panunungkulan, siya ngayon ay hindi aabot ng dekada dahil matindi na yung kalikapan na inaabot ng kanyang mamamayan. Kaya kung bakit itong mga nakita natin dito sa lansangan, isang organisasyon pa lamang po ito na sa hanay ito ng transportasyon. Dapat na bumaba na siya sa pwesto niya kung hindi niya kayang pangalagaan ang kanyang mamamayan. Dahil ang mamamayan ang siyang pangunahing nagluklok sa kanyang pwesto at para ipagtaguyod yung tunay na kalayaan. Ang sabi niya nga noon, na habang siya ay nangangampanya, ay magkakaroon ng 20 pesos na 1 kilong bigas. Pero, di ba doon kayo kumakapit as mahihirap na? Yes! Maraming nalinlang na mamamayan doon sa kanyang namutawi sa bibig niya ng magagandang pangako na yung pangako na iyon ay napako at sa sunod, siya na ang ipapako ng taong bayan. Wala yung ihulihin na nila lahat. Hindi na sila maghanap pa na sabihin, malawakan ang impounding, malawakan ang kulungan, sementeryo na lang, ang palawakin nila. Bakit sementeryo? Kasi mamamatay na lang din naman kami sa gutom, hindi lalaban na lang kami. Ang tingin ko kasi dito, kaya nila pinipilit itong modernisasyon na to. Pira ang nahabol nila. Hindi naman para makataot ang ginagawa ng gobyerno eh. Katulad sa amin, simpleng mamamayan. Kakayanin ba namin ang 2.8 na euros? At wala pang pisa rito yan. Eh bakit hindi natin tagalikin yung sarili natin? Meron naman tayo mga local manufacturers na pwede naman natin pagkuhanan at paularin ito. Pinagawa talaga namin ng sadya ito. Dahil Kasi ito lang po pinaglalaban namin, natanggalin ang peso. Kung ako lang po, ang masusunod, sa side ko lang, mas maganda pa nga siguro bumaba na lang siya sa peso. Kasi po, yung mga pinangako niya nung eleksyon, hindi naman nung natutupad eh. Binoto siya namin. Tapos ngayon ganito ang ibabalik niya sa amin. Hindi ho maganda para sa amin. Inihalal siya namin bilang mamumuno dito sa atin sa Pilipinas. Pero ang balik sa amin, tanggalan kami ng kawayan.
Sila po, nagpapasarap daw sa buhay. Kung saan-saan bansa sila pumupunta, pira ng taong bayan mo ang ginagamit nila. Okay, pangalan natin kuya. Pa? Ano pangalan po ninyo? Aren po.